guys, pumunta kami ng Jollibee dahil naimbitahan kami ng tita ko. Dahil birthday ng anak nila na si Jacob. So yun, nabusog kami dahil marami kaming kinain. At dito ako ay patawa-tawa lang at umiinom ng Coke. At pinapanood yung mga naglalaro sa harap. At ayan, nabusog ako dahil ang dami kong kinain. At sa video na to, sinali ko yung ate ko na makulit. At masaya ako dahil marami akong nakain. Dahil sa tita ko na mabait kasi ang daming binibigay na pagkain sa amin. At sa birthday boy na nakatulog, happy birthday to you. At sa mga mababait na crew sa Jollibee sa pagbigay ng food sa amin, thank you. And sa pag-imbita sa amin ng tita ko dahil birthday ng anak nila. Salamat po sa pag-imbita sa amin dahil nabusog kami. Huwag nyo rin po kalimutan i-subscribe ako para dumami yung mga subscriber ko. At suportahan nyo po ako sa channel ko kasi first time ko lang rin po magkaroon ng channel. And thank you sa tito ko na ginawan ako ng YouTube channel. Kasi gusto ko rin magaya sa tito ko na nagbablog at makatulong sa iba. And siya rin yung tumutulong sa akin na mag-edit tuwing nagpo-post ako ng mga vlogs sa YouTube. Kasi siya po yung tipong tao na mabait at saka hindi pala away. So, thank you sa tito ko dahil siya rin yung tumutulong sa akin na minsan siya tumutulong sa akin maglinis, siya tumutulong sa akin maghugas, saka siya rin yung tumulong sa akin gumawa ng account ko. Tapos pag may video akong ginagawa, tinutulungan niya rin ako mag-edit. Siya yung nagpumilit na kaya gusto kong magaya sa kanya kasi gusto ko rin tumulong sa mga mahihirap na tao. At ako po yung tipong tao na hindi pala sagot sa magulang. Kailangan respetuhin natin yung mga magulang natin kasi mas matanda sila sa atin. At wag palaaway sa mga kahit inaaway ka na wag ka lumaban kasi kahit bata yon yung sinasabihan mo ng ganon, kailangan rumispeto ko ka rin. Kasi ang tinatanggap sa ni Lord is yung mabubuting tao, hindi yung hindi mabubuting tao.
At ang sign na paggalang ay ang paggalang ay pag-respect sa mga matatanda. Kung pinapagalitan ka, wag mong sabihan ng iba. Sinasabi mo na, bakit ganyan ganyan? Kasi kahit ganun lang yung sinasabi mo, nasasaktan din sila. Sira pala. At kahit bata napapagod rin. Kasi nag-aaral ka. Kunyari, sa private school ka nag-aaral, ano pa yung inaano mo sa private school kung hindi ka naman magalang? Ang sign ng pag-respect is ang pagre-respeto is discipline. Ang respeto is discipline. So, kailangan, kung palagi kang pinapagalitan, kung ayaw mong pagalitan, wag ka gumawa ng hindi tama. Kasi, kaya ka pinapagalitan, ikaw rin yung may kasalanan nun. Kasi kasalanan mo rin yun dahil sinasagot mo yung magulang mo. Dapat hindi ka ganun sa iba. Kahit sa iba, wag mong ganunin. Kasi, kahit pag sinasabihan mo sila ng ganun, parang wala ka ng respeto. At di ka naman nila pinalaking hindi marespeto. So, kahit ginaganon ka nila, respetuhin mo rin sila dahil magulang mo sila. At ang pag-respect is makakalakihan. Pag hindi ka nagrespeto, magiging kalakihan mo yan na hindi ka marespeto. Paano kung nagkaroon ka na rin ng pamilya, tapos palagi mong sinasaktan yung anak mo, mapapagod rin yung anak mo sa'yo dahil palagi mo sinasaktan. Kaya palagi sa yung tinuturo ng magulang mo na maging marespeto ka, kasi ang gusto nila pag nagkapamilya ka, hindi mong sinasaktan yung pamilya mo at nirerespeto mo sila kahit yung ugali na binibigay nila hindi tama. Ang respeto in English is respect. Kaya sa lahat, pag sinasabihan ka ng magulang mo, palaging may respect. Kasi gusto ka nilang lumaking may respeto. At hindi palaban at hindi palaaway. Lagi mong tatandaan, hindi ka nila ginaganon, sinasaway ka lang nila para matutunan mo na para maisip mo na hindi tama yung ginagawa mo. Kasi hindi naman lahat ng tao perfecto. Lahat ng tao nagkakamali. Kasi kailangan rumerespeto ka kahit ginaganon ka na nila. Kasi kung hindi ka magrespeto, di ka tatanggapin sa taas. Sa baba ka tatanggapin kung ang ugali mo ay hindi tama, ang sinasabi mo ay hindi tama. Katulad ng iba, hindi nila alam na mali na pala yung ginagawa nila, nalaman na lang nila kung nung sinabi sa kanila yon. Ang pagrerespeto hindi lang sa bata, sa lahat. Kasi ang palaging sinasabi sa iyo, huwag kang palaaway, kahit inaaway ka na, huwag mo ring awayin. Kasi paano kung sinumbong ka sa magulang mo, tapos ipaano ka, 'di ba? Ayaw ko sabihin, basta tapos sasabihin mo,
Siya po yung unang ng away. Tapos sasabi, edi magsisinungaling rin yun. So, kailangan lumaki kang marespeto. Yun lang guys. Bye-bye.